Dear Papa Van, ako po si Ezekiel. 27 years old, isa po akong chemist. Nagtatrabaho po ako sa isang analytical laboratory. Naka-assign po ako sa Physico-Chemical Department. Meron pa pong isang department ang laboratory namin, ang Microbiology Department. Sa physico-chemical po, tinetest ang sample sa aspeto ng physical at chemical tulad sa tubig kung papasaba sa quality assurance bilang drinking water or safe bang ipalabas sa bodies of water ang wastewater sa isang pabrika. Sa microbiology naman ay tinitingnan ang sample sa aspeto ng kalinisan kung ang tubig ba ay walang dumi ng tao na tinatawag na fecal coliform. Hindi po ako magle-lecture sa sulat ko, Papa Van. Nais ko lang i-share sa ating mga kabarangay ang isang kwentong nangyari sa loob at labas ng laboratory. Kwento ng buhay ko bilang isang chemist na walang love life since time immemorial. Opo, simula elementary, high school, college, nagkatrabaho, wala po akong naging girlfriend at never ko pang natry na manligaw. Hindi ko ina-associate ang sarili ko na kapag scientist ka ay weird na at parang out sa social world. Sadyang nerd lang siguro akong tingnan pero hindi ko alam. Para sa akin, nakikipag-social interact naman ako. Tinutukso din ako ng mga kasamaan ko sa laboratory dahil masyado daw akong seryoso sa trabaho. Sabi ko sa kanila na kailangang maging serious dahil accurate data ang dapat makuha. Mahirap nang magkamali sa mga analysis na ginagawa sa laboratory. At sa kadahilan ng mahirap nang magkamali, ay hindi pwedeng basta-basta ka na lang manligaw sa isang tao kung hindi mo naman talaga siya gusto at wala kang balak na siya ay iyong pakasalan. Ano pa ang silbi ng pagkaroon ng kasintahan kung hindi rin lang ito mauwi sa kasalan? Kaya noong nagkaroon kami ng bagong katrabaho sa laboratory, si Wendy, 22 years old, sa microbiology department siya na-assign. Tinutukso siya sa akin ng mga kasamaan ko na ligawan ko. Ngunit sabi ko sa kanila na hindi ko kailangang magpadalos-dalos kasi nga maganda si Wendy pero hindi pa ako sure kung siya na ang babae na gusto kong pakasalan kaya hindi ako nanligaw sa kanya. Kumusta na, Wendy? 1 month ka na bukas. Okay naman ang trabaho? Okay naman po, Ma'am Glenda. Ikaw, Ezekiel, okay ka pa ba? 5 taon mahigit na yang si Ezekiel dito, Wendy. Antik na sa lab. Antik talaga? Di naman siguro. Mauna na ako. Kain lang kayo. Dami pa akong gagawing reports Kanina pa tawag ng tawag ang clients. Nakakabaliw. Ma'am, pahinga din minsan. Ganun din, Ezekiel. Magpapatong-patong ang trabaho ko kapag magpapahinga. Bye! Mag-usap kayong dalawa. Malay natin. Si ma'am talaga. Nakikitulad na rin kayo sa mga kasamahan natin dito. Bagay naman kayo Sige na. Bye! Pagpasensyahan mo na sila ha. Tinutukso tayong dalawa. Okay lang yun. Sa Cotabato ka pala nag-aral ng microbiome mo, Wendy? Oo. Hindi ba taga Davao ka? Meron kasing school doon na mura lang, tsaka maayos sila magturo. Ganun ba? First job mo to, di ba? Oo, nakakakabanga Baka magkamali ako sa pagbilang ng mga mikrobyo. Sindakin mo sila para atakihin ang mga yan at mamatay. Ang sama ko namang microbiologist noon. Hindi, biro lang. Sabi nila mailap ka daw sa tao, pero parang hindi naman.
Ano kasi, medyo mahiyain lang ako. Pero kaya ko naman makipag-usap. Oo nga naman. Nag-uusap tayo eh. At nakakangiti ka pa. Naman. Oh, bilisan na rin natin, Ezekiel. Kasi ang dami ko pang i-analyze eh. Hindi pa naman tapos ang break. Huwag masyadong workaholic. Basta trabaho lang on time, yun na yun. Hindi yung magtatamad-tamaran. Pero sulitin mo muna ang lunch break. Hindi mo yan ikakayaman. Sa bagay. Pero gaya nga ng sinabi ni Ma'am Glenda, kapag hinay-hinay, magpapatong-patong lang ang mga trabaho. Ako din ang magsasuffer. Alam mo naman, 2 lang kami sa microbio. Dapat 3 o mahigit kayo dyan. Para hindi ganong loaded ang work nyo. Oo nga eh. Magaan kausap si Windy Papa Van. Malinis siya sa katawan dahil nakakahiya naman na microbiologist siya na dugyot. Hindi ko alam kung crush ko na ba siya dahil sa mga biro ng mga kasama ko na bagay daw kami at ligawan ko na siya. Ang alam ko lang, Papa Van, ay hindi siya mahirap mahalin dahil mabait siya at may tsura naman. Pero sa kaso ko, gusto ko talaga ng sigurado ako sa feelings ko at maging sa desisyon ko kaya ipinagpaliban ko muna ang pumorma sa kanya. Ang mahalaga sa akin ay magkakilala kami, katrabaho at kaibigan. Isang araw, uwian na, ay napansin kong hindi pa naghandang umuwi si Windy. Sira kasi yung autoclave na pang-sterile ng mga gamit niya sa microbio lab kaya ang ginamit niya ay pressure cooker dahil kailangan na kasing matest niya ang sample that day. Hindi rin umuwi ang operation manager namin to look after her at meron namang natutulog sa lab para magbantay sa gabi. Kung uuwi ako, ay okay lang. May makakasama naman siya. Pero parang may nagsasabi sa akin na samahan ko siya that night sa kanyang overtime. Samahan na kita. Naku, nakakahiya naman. Huwag kang mahiya. Tayo-tayo lang dito. Dito lang muna ako hanggang matapos mo yan. Salamat, Ezekiel ah. Kung sakaling kailangan mo yung tulong ko, sabihan mo lang ako ha. Pagpasensyahan mo na, wala nga lang ako alam masyado sa microbio. Ay, ngayon pa talaga nasira ang autoclave. Kanina pa sana tapos to eh. Sakay ka na lang mamaya sa motor ko. Ihahatid kita sa bahay mo. Okay lang ba? Sa totoo lang, takot rin ako mag-isa mag-commute sa gabi. Okay lang. Mas maigi nang may kasama kang kilala mo pa uwi. Si Ma'am Glenda, dyan lang malapit ang bahay nila. Alam mo, hindi ka maniniwala. Bakit? Kasi lagi ako nagdadala ng extra helmet. Talaga? Oo. Buti na lang pala may extra ka no, kung hindi ako makakasabay sa'yo. Sabi nga nila, ang weird ko dahil lagi ako may dalang extra helmet. Pero tama ka, buti na lang may dala ako. Kasi makakasabay ka sa akin. Oo nga. O ito, suot mo na. Thank you ah. O tara na, sakay ka na. Okay. Hawak ka lang. Uy, hindi na ako mayayang hawakan ng bewang mo ah. Bewang lang yan. Pwede ring yakap para safe. Hindi, biro lang. Pwede rin naman. Parang nanginginig tong tiyan mo ah. Baka... Kinakabahan ka ba dahil nakayakap ako sa'yo? Oo eh. Kumusta ang date kagabi?
Anong date, ma'am? Yung pamotor hatid mo kay Windy? Katrabaho ko yung tao. Safety niya inaalala ko. Naku, nagmamaang-maangan ka pa. Biochem na ba kayo? Hindi ko po siya biochem, ma'am. Ligawan mo na. Sige ka, baka may ibang pumoporma dyan. Iba maging ka-biochem niyan. Mas bagay kayo. Biologist at chemist. Biochem talaga. Pag-isipan mo, Ezekiel. Nasa huli ang pagsisisi. Si ma'am talaga, oh. Ito, pa yung friend. Matagal na tayo magkakilala dahil same tayo ng workplace. I think you need a woman in your life. 27 ka na. Okay naman ang finances mo. Sabi ko nga sa'yo, chemist ka at si Wendy naman, biologist. Bagay kayo. Biochem! Huwag kang tatawa-tawa dyan. May ibang usapan, ma'am. Meron na bang papalit kay Nestor? Marami ng samples ang hindi pa na-test for ammonia at surfactants na parameter eh. Meron nang nag-apply. Bukas, he will take over the parameter na hinahawakan ni Nestor. Kasi baka ako na naman mag-overtime yan. Tulad nung nakarang may nag-resign. Hindi na mauulit yun. Bukas may bago na tayong analyst. Sige po. Basta, ligawan mo na si Wendy. Bilis na. Inisip ko ng paulit-ulit kung dapat ko na bang ligawan si Wendy at kung tama ba ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ba dahil 27 na ako need ko na talagang magkaroon ng kasintahan o asawa sa buhay? Mahirap magdesisyon. Kasi hindi parang kanin na matapos mong may subo at nainitan kay iluluwa mo ito ng basta-basta, Papa Van. To have a relationship with someone is sacred dahil ang puso ng tao ay inaalagaan at hindi dapat sinasaktan. Ganito siguro talaga ako dahil sa I came from a single mom. Mama ko lang ang nagpalaki sa akin. After niyang binuntis ng papa ko iniwan lang siya basta-basta. Gusto kong maging tapat sa babaeng mamahalin ko. Gusto ko ng forever. Dumating ang araw na pumasok na ang bagong hired na analyst. Hindi pala siya chemist. Isa siyang chemical technician. Si Donald, 24 years old. Medyo maangas ang dating niya. Siyempre dahil bago, ako ang nag-orient sa kanya sa laboratory at kung ano ang mga parameters niya. Binigay ko sa kanya ang mga procedures at nakuha naman niya ang trabaho niya. Sabi ko sa kanya na kung meron siyang hindi naintindihan ay tanungin niya lang ako. Kailangan naman talaga na magtutulungan ang magkatrabaho. Sir Ezekiel, ang ganda naman ng babae sa microbiolab. Si Wendy ba, Donald? Siya nga po. Mabait yun. Parang siya na magiging ina ng mga anak ko. Ano? Gusto ko siyang pormahan. Ngayon mo pa nga lang siya nakita, papormahan mo na agad? Dapat sunggab agad bago masunggaban ng iba. Ikaw talaga. Ayusin mo yung parameters mo. Baka mapormahan ka ng kliyente kapag mali ang results na maibigay mo. Ikaw rin. Mahirap na mawalan ng lisensya. Dito ka na umupo, Donald. Salamat, sir. Hindi mo ako amo. Ezekiel na lang. Isang linggo ka na dito. Sir ka pa rin ang sir. Hi, Wendy. Ang ganda mo naman. Hindi naman. Totoo. Bolero ka rin, no? Isang linggo ka pa lang dito, bolero ka na. Hindi ah. Totoo naman ang sinabi ko. Kumain na nga muna tayo.
May tinatapos pa tayong parameters mo. Kailangan mo matapos yan today. O ayan, ikain mo na lang yan, Donald. Ezekiel, pinuporma mo ba si Windy? Ha? Ay, bakit mo naman nasabi? Poporma ako si Windy. Mapapaibig ko siya. Ikaw talaga? Parang ang tinatrabaho mo dito yung pagporma mo sa babae ah. Ang sarap kaya may kasintahan. Ayaw mo ba na may karelasyon? Masyado kang seryoso eh. Hindi pa ako nagkaka-girlfriend eh. Nox, virgin ka pa? Tumigil ka na nga. Magkakamali tayo dahil sa kung ano-ano yung pinagsasabi mo eh. Basta, liligawan ko na siya. Bahala ka. Nalaman ko na lang, Papa Van, na sila na ni Windy at Donald. Ang torpe ko. Wala naman akong karapatang magalit kay Donald dahil nga hindi ko naman nililigawan si Windy, pero ang sakit sa puso na hindi ko maintindihan. Umiibig nga ako siguro kay Windy na hindi ko lang alam dahil never naman akong nagka-girlfriend. Nagseselos ako sa kanilang dalawa pero wala akong karapatang magalit o anuman. Ang hirap tumingin sa mga mata ni Windy at kay Donald. Naiinis ako kay Donald pero hindi naman dapat. After a month na nabalitaan kong sila ng dalawa ni Windy ay hindi na pumasok si Donald for 2 straight days. Nagtataka ako at baka nag-away ang dalawa. Parati kong napapansin na tulala si Windy habang nagtatrabaho sa loob ng microbiolab. Nakita kong umiiyak si Windy sa pantry. Windy, bakit ka umiiyak? Wala to. Tabihan na kita ha. Anong wala? Dahil ba kay Donald? Nahuli ko siyang may iba eh. Ano? Loko talaga yung lalaking yun. Minahal ko siya eh. Mahal ko siya. Nagtiwala ako sa kanya. Niloko lang niya ako. Paano mo nahuli? Baka naman kaibigan niya lang yun o kamag-anak na babae yung nakita mo. Inamin niya mismo na girlfriend niya yung babae. Kakasal na daw sila eh. Ay nako, baliw talaga yun. Taga saan ba yung si Donald? Kaya ba hindi na siya pumasok dahil na-discover mo to? Oo. Alangan naman na akong hindi papasok. Kailangan ko ng pera. O kaya nagpapaaral sa kapatid ko. Oo, huwag ka nang umiyak. Marami pang lalaki dyan. Hindi mo kawalan na niloko ka niya. Inis na inis ako sa sarili ko kasi ang dali akong nauto ng lalaking yun eh. Iba rin ang kutob ko sa lalaking yun eh. Ano yan? O bakit ka umiiyak, Windy? 2 araw nang hindi pumapasok si Donald. Nag-away ba kayo? Sabihin mo sa kanya na huwag naman sanang idamay ang trabaho sa personal na pinagdadaanan niya. Ang dami nating samples na kailangan niyang itest. Naku, Ma'am Glenda. Kumuha na kayo ng ibang analyst. Hindi na babalik ang mokong na yun. Sinaktan niya tong si Windy eh. Sorry to hear that. Naku, Ezekiel. May pakiusap pala ako sa'yo. Pwede bang i-overtime mo tong sample na to? Kailangan eh. Wala kasi si Donald. Sige ma'am. Ito ring fecal coliform na to para sa kumpanyang to. Windy, kailangan ko rin ng results eh. Mag-overtime na lang po ako, ma'am. Pasensya na kayong dalawa ha. Kailangan kasi ng results, alam nyo na. Naiintindihan ko po. O paano? Mauna na ako sa inyo ha. Ako
Ako na lang maghahatid sa'yo mamaya pa uwi, Windy. Salamat, Ezekiel ah. Oh, tahan na. Baka sa loob ng lab iiyak ka pa. Ang dating nun, iniiyakan mo ang mga mikrobyo dun. Sira! Yan! Tumatawa na siya oh. Oh Windy, nalak mo na yung helmet mo? Oo, Kapit lang ah. Oh, bakit parang ayaw mong humawak? nahihiya ako eh. Masus, ngayon ka pa nahiya. Salamat, Ezekiel ha. Salamat kasi dinamayan mo ko. Ay, ano ka ba? Magkaibigan tayo. Magkasama tayo sa trabaho. Kaya dapat lang damayan. Ang bait mo naman. Naloko talaga ako ng Donald na yon. Huwag mo na siyang isipin. Mag-move on ka na. Sana makapag-move on na ako. Hindi naman kasi ganun kadali yun eh. Ay, sa bagay. Pero, huwag mo na siyang isipin. Sa bawat pagpatak ng luha sa kanyang mga mata, Papa Van, ay parang maluluha rin ako. Parang ang puso ko ang dinudurog. Gusto kong sabihin sa kanya na bakit si Donald pa ang inibig niya. Na nandito naman ako pero hindi ko magawang sabihin. Papa Van, patago akong umiibig sa kanya. Patagong umiibig ang isang chemist sa isang biologist. Kailan kaya maging kami at matatawag namin ang isa't isa na biochem? Patuloy pa rin ang normal working scenario sa laboratory. Parating busy at si Windy ay parang hindi pa rin nakapag-move on dahil parati itong tulala at umiiyak ng mag-isa. Medyo alarming. Kasi almost a month na ganun pa rin si Windy. Umiiyak at tulala. At mas lalong tulala compare sa mga naunang linggo nang naghiwalay sila ni Donald. Parang gusto kong tabihan siya at kausapin. Patawanin at kung ano pang pwedeng gawin upang gumaan kung ano man ang pinagdadaanan niya. Parang hindi na siya yung Windy na una kong nakilala na may saya sa kanyang mga mata. Ang Windy ngayon ay puno ng lungkot at mga pangamba na halatang halata sa kanyang mga matang lumuluha. Windy, kumain ka na. Oh, tulala ka na naman. Hindi naman. Ano ba kasing iniisip mo? Ezekiel, ano eh. Oh, sige sabihin mo lang. Makikinig ako. Madali akong bumigay kay Donald eh. Ezekiel, Anong ibig mong sabihin? buntis ako. Ano? Buntis ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nag-pregnancy test ka na ba? Oo, positive. Ayoko namang ipalaglag. Hindi ako mamamatay tao. Ay, tama. May karapatang mabuhay ang bata sa sinapupunan mo. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko. Ako pa naman yung inaasahan nila kasi ako nga yung panganay. Hindi ko naman inakala na lolokohin ako ni Donald eh. Sabi niya kasi sa akin, kung mabubuntis ako, pakakasalan niya ako. Pero may iba siyang pakakasalan. Hindi ko alam, bobo ko. Mahirap nga yung pinagdadaanan mo ngayon. Hindi ko rin alam kung ano ba ang tamang solusyon dito.
Tama ba ang narinig ko na buntis si Wendy? Paano niyo nalaman, ma'am? Naku, sa liit ng working place natin, hindi ko pa ba malalaman? Tama po, Ma'am Glenda. Nabuntis nung mapagsamantalang lalaking yun si Wendy. Sabi ko naman sa'yo dati na ligawan mo na yan si Wendy. Ayan tuloy, naloko siya ng iba. Ma'am naman. Alam mo Ezekiel, mabait si Wendy. Hindi niya deserve itong nangyayari sa kanya. Bakit hindi mo siya ligawan? Ikaw ang managot sa pinagbubuntis niya. Ho? Ikaw ang torpe-torpe mo. Gusto mo pa, babae ang lalapit sa'yo. Gusto ko nga si Wendy, pero… Yun naman pala. Gusto mo. Wala nang pero-pero. Progressive ka naman na tao. Hindi makitid ang utak mo. Love mo si Wendy. Alam ko matatanggap mo siya at ang magiging anak niya. Gusto kaya ako ni Wendy? Paano mo malalaman wala ka pang ang ginagawa? Parang hindi ka chemist. Paano mo malalaman ang resulta kung hindi mo itetest? Sabihin mo na ang nararamdaman mo sa kanya. Okay lang ba na kahit nasa gitna siya ng ganitong sitwasyon, sasabihin kong gusto ko siya at gusto kong akong tatayong ama sa anak niya? Why not? Go na! Pinag-isipan ko buong magdamaga ang mga sinabi ni Ma'am Glenda sa possibility na pwede kong akuin ang pagiging ama ng dinadala ni Wendy. Pero mag-iipon pa ako ng lakas ng loob para sabihin sa kanya ang nararamdaman kong pag-ibig. Naisipan kong hanapin si Donald, Papa Van. Kaya umabsent ako para lang puntahan si Donald at sabihin sa kanya na mali ang ginawa niya kay Wendy, na wala siyang kwentang tao, na pinaglaruan lang niya ang damdamin ng iba. Bakit nandito ka? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Hindi na importante yon. Nandito ako para ibigay ito sa'yo! Sandali! Ano bang nagawa ko sa'yo? Nagtatanong ka pa! Manloloko ka! Tama na! Hoy! Sandali lang! Bakit mo sinusuntok ang asawa ko? Magsitigil kayong dalawa! Yung asawa mo, niloko ang kaibigan ko! Ano? Huwag ka maniwala sa kanya, Han! Naging sila ng kaibigan ko. Binuntis! Tapos iniwan! Totoo ba yan? Paano mo nagawa sa akin to, Donald? Hindi! Hindi totoo yan! Hindi ako nagsisinungaling dito. Kasama ko si Donald sa trabaho. Pati yung naging girlfriend niya. Hindi na siya pumasok dahil nalaman niya na buntis niya yung babae! Paano mo nagawa yun? Ang sama mo naman. 1 buwan pa lang tayong kasal, ito na yung naririnig ko. Ang sama mo, Donald! Han, patawarin mo ako. Doon ka humingi ng tawad sa babaeng nabuntis mo. Hindi birong ginawa mo sa kanya. Alam mo, Donald, hindi ko pinangarap magkaroon ng asawa na mapagsamantala at mananakit ng damdamin ng isang babae. Siguro hindi mo nagawang iwanan ako dahil mahal mo ko. Pero yung mga babaeng tulad ng nabuntis mo, kinamit mo lang sila. Anong klaseng tao ka? Uuwi muna ako sa amin. Saka na tayo mag-usap. Han! Ezekiel, wala naman akong sakit ah. Bakit mo ako dinalaw? Ayaw mo bang dalawin kita? Baka akalain ng kapatid ko, boyfriend kita. Bakit meron kang pasa sa mukha mo? Pinuntahan ko si Donald. Nagpang-abot kami. Ano? Bakit? Sabi ko sa kanya, masama siyang tao dahil sa ginawa niya sa'yo. Hindi mo na sana ginawa yun. Problema ko na yun. Sorry ha kung nanghimasok ako. Pero nasasaktan ako sa ginawa sa'yo ng lalaking yun eh. Wendy,
Sa totoo lang, gusto kita. Ano? Matagal ko na sanang sinabi to sa'yo na gusto kita eh. Kaso torpe ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. At kung tama ba talagang nararamdaman ko. Pero ngayon, sigurado na ako. 100% sure. Ezekiel! Handa akong akuin ang dinadala mo, Windy. Willing akong maging asawa mo at maging tatay ng anak mo. Teka lang. Alam mo, kumakabog tong dibdib ko ha. Totoo ba yung narinig ko? High accuracy at high precision ang pag-ibig ko sa'yo. Mahal kita, Windy. Pwede ba kitang maging biochem ko? Alam mo, baka naaawa ka lang sa akin ha? Naaawa dahil sa ginawa sa'yo ng sira na yon. Pero may pagtingin na ako sa'yo nung una pa lang kitang makita. Hindi ko lang ma-confirm talaga that time. Uulitin ko. Pwede ba kitang maging biochem ko, Windy? Gusto rin naman kita noon pa. Pero parang hindi naman yata fair sa'yo na akuin mo yung bata. At hindi mo deserve na magpatali sa dinadala kong problema. Desidido akong akuin ang dinadala mo, Windy. Ezekiel, Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Pananagutan kong pinagbubuntis mo at pakakasalan kita. nararamdaman ko na seryoso ka sa mga sinasabi mo. Ezekiel, pwede bang bigyan mo muna ako ng panahon para pag-isipan ko ng mabuti ang mga sinasabi mo sa akin? Kahit hindi tinanggap ni Windy ang proposal kong pakasalan siya at akuin ang dinadala niya, ay hindi ako tumigil araw-araw na sabihin at ipadama ang pag-ibig ko sa kanya. Nawala na ang pagkatorpe ko. Naging matapang akong ilaban ang naramdaman ko sa kanya. Alam ko na hindi ito ang normal na takbo ng pag-iisip ng isang lalaki. At maaring masabihan akong tanga, pero ito ang nananaig sa buo kong pagkatao dahil sa pagmamahal ko kay Windy. Sa aking pagpupursigi ay nakita ni Windy na taus-puso ang intensyon ko sa kanya at seryoso akong panindigan na maging ama ng bata sa kanyang sinapupunan. Ay tinanggap niya ang proposal ko. Napakasalan siya. Hindi ko na inisip na isa akong panakipbutas, Papa Van. Ang importante sa akin ay mahal ko si Windy at mamahalin ko ang magiging anak namin. Kahit hindi ako ang biological father, what matters most ay naging solusyon ako sa isang problema ng isang babae na biktima ng mga lalaking walang ginawa kundi mangloko ng babae. Lalaki ako. At hindi sukatan ng pagkalalaki ang pagkakaroon ng maraming babae o anak sa iba't ibang babae. Ang sukatan ng tunay na lalaki ay ang marunong rumespeto sa babae at hindi bibitawan ang responsibilidad sa babae o asawa at sa mga anak. Kung magkakaroon kayo ng biochem, huwag nang maghanap pa ng iba. Huwag maging matakaw sa babae. Kung hindi mo naman ito mapapanagutan sa huli. Ang inyong kapuso't kabarangay forever, Ezekiel. Minsan lang